Napagod po ba tayo sa pagkanta? Dapat hindi, no? Dahil ito ay panibagong lakas. No? Title pa lang, panibagong lakas. Dapat bawat pag-awit natin sa Panginoon ay puno ng lakas, puno ng pagpupuri na may sigawan, awitan at palakpak. Amen? Praise God. Palakpakan natin ng Panginoon dahil dyan napakaganda na tayo ay umaawit sa Panginoon ng buong sigla, ng buong lakas. Ayan. So gaya nga po ng nabanggit ang ating topic sa araw na ito ay pinamagatang maghintay, huwag sumuko. Ayan. So maganda yan na sabihin natin yan sa iyong katabi, no? Sabi mo nga, maghintay, huwag sumuko. Ayan. Maghintay, huwag sumuko. Dahil tayo sa buhay natin, again, lagi nating sinasabi, ang mundo ay puno ng problema. Kaya ikaw ay maghintay at huwag sumuko. Ayan. So, ang key verse ay magmumula sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ito ang sinasabi. Ito ay nasa version ng ang lumang Biblia. Ayan. Isaiah 40:31. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mangaghihina. Ayan, parang kinanta natin kanina to no? Parehas na parehas. Yan, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Ayan, iukod muna natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Hingi po tayo ng guidance sa Panginoon. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon muli sa pagkakataon po na ibinigay niyo sa bawat isa ngayong araw ng linggo upang kami po ay makapagsama-sama dito po sa bahay-sambahan ng Church of Smyrna upang kami ay makapakinig at mag-awitan Panginoon sa iyong pangalan. Nawa Panginoon sa mga maririnig po namin sa buong araw o sa buong oras na ito ay mamutawi po ito sa aming puso at isipan at tulungan mo kami Panginoon na magamit ang mga bagay na ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo po kami ng kakayahan na huwag makalimot sa mga bagay na nagmula sa iyo Panginoon. Maraming salamat. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo Jesus. Amen and amen. Ayan. So lahat ba tayo may cellphone? Cellphone. Ayan. Pwede bang bisitahin natin yung Facebook page? Ayan, patingin, dali. Facebook. Open yung Facebook. Facebook. Open yung Facebook. Tapos punta kayo, Church of Smyrna. Ayan. Yung page po, yung page ng Church of Smyrna. Scroll down kayo onte. Makikita nyo yung live stream. Ayan. Pwede ba i-share natin? Tapos i-delete na lang natin kung medyo nag-aalangan pa tayo, no? Delete natin mamaya pagkatapos ng sermon. Okay lang ba? Ayan, para lang maibahagi po sa mga tao na maaaring kailangan marinig ang mga salita na ating pag-aaralan sa araw na ito. Muli ang title, no? Maghintay, huwag sumuko. Maaari na isa sa mga tao na nasa Facebook nag-i-scroll, no? Makapakinig ng salita ng Panginoon. Ayan. So delete na lang natin mamaya kung medyo biglang naninibago sa pag-share ng mga ganitong bagay, no? So, ayan. So muli yung text ay magmumula sa Isaiah chapter 40 verse 31. Gaya nga ng nabanggit at binasa natin kanina, ito ang sinasabi, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila ay paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila ay magsisilakad at hindi mga hihina. Ayan, napakaganda nito mga kapatid. Isang napakagandang paalala na nagmula kay Propeta Isaiah. Ayan. So, ito yung parang ipinapakita dito na Isaiah yung pagtawag ng Panginoon sa mga tao na maghintay. Ayan. So, mga kapatid, let's say
gusto mong i-describe yung ganitong pakiramdam. Yung ikaw ay may ina-anticipate sa future. Meron kang ninanais na mangyari sa future. Meron kang inaantay na nais mong mangyari na mas maganda sa current situation mo. Ano yung pakiramdam na yun? Meron kang, pag may nilulook forward ka, may ninanais ka. Merong hope. Goal, may goal. Ayan, meron kang goal. And yung pagnanais mo na mangyari yung goal na ito, di ba? Na matupad ito, syempre meron kang excited ka na mangyari ito. O kaya minsan medyo uncertain ka naman. Dahil future yun hindi ka sigurado. So meron kang, pag-asa. No? Umaasa ka na mangyari ang bagay na nasa future. So meron kang hope. No? Ito yung pagde-describe natin sa salitang ito. Kapag ang tao naman ay nag-hope o umaasa sa mangyayari sa future, ano yung ginagawa niya? Kailangan masaya. Tama. Amen. Kailangan ikaw ay masaya. Ngunit yung pinaka-ginagawa mo, ikaw ay naghihintay. No? Hinihintay mo na mangyari. O for example, may event o meron kang talagang excited ka na mangyari sa next Saturday, no? Ikaw ay excited na mangyari o dumating yung Saturday. Ikaw ay nag-aantay na dumating yung Saturday. Ayan. So hope. Kapag sinabi nating hope, mga kapatid, ito ay napaka-importanting salita na mababasa natin sa ating Biblia. Ito ay isa sa mga importanteng konsepto na mababasa natin sa Biblia. Actually, napakaraming salita ang mababasa nating hope in the ancient language sa Hebrew. Kapag sinabi nating hope, maraming translation ito na nagmula sa salitang Hebrew. Ngunit ang pinakadalawang main thing na pag-uusapan natin sa araw na ito, yung salitang yakal, ito ay Hebrew word ng hope, na ang ibig sabihin ay, sa English, to wait for. No? To wait for. Yakal. Ang spelling niyan ay Y-A-K-H-A-L. Ngunit sa Hebrew, iba yung sulat nun Medyo parang noodles, no? Pag titignan natin. Yakal. Ang English translation muli ay to wait for. So for example, ng paggamit nito sa Bible, yung panahon nung kay Noah. No? Yung sa panahon ni Noah, nagkaroon ng matinding pagbaha. And then, yung panahon na inaantay niya yung pag-subside ng flood, Noah yakal for flood to recede. So, ibig sabihin, si Noah, inaantay niya na bumaba yung baha. No? Yakal. To wait for. And then, meron dong hope. Hope yung ginagamit na salita dito sa English at sa Tagalog naman ay inaantay. No? Mababasa natin yan mostly sa Genesis chapter 8 verse 10. Dito natin makikita yung salitang yakal o to wait for kay Noah. Inaantay ni Noah na bumaba ang flood for weeks. No? Sobrang tagal niyang inantayan. And then, meron pa isang salita na hope din naman ang translation. Ito naman yung quava. No? Pag sinabi natin quava, ang spelling nito ay Q-A-V-A-H. Sa English, na yun, no? Romanization na yun. Ngunit sa ibang salin, sa Hebrew, ay iba rin yung pagkasulat niyan. Quava naman. Again, yung isa yakal, to wait for, and then the other one is quava. Ang translation naman yan sa English is to wait. Yan. So itong mga salitang ito ay lagi at lagi nating makikita kapag binasa natin yung ancient translation ng Bible. Ang ibig sabihin naman ng quava, as ang root word is quav, ito naman ay cord o tali. So isang tali. Pag quava, to wait kapag tinranslate natin. And then may tension. Pag inikot natin, and then pag binitawan natin, bibitaw. Ayan, yun yung ibig sabihin ng quava. So nag-aantay ka, yung pag-aantay mo may tension ng pagnanais mo na mangyari ang isang bagay. To wait. And then yakal, to wait for. Again, itong mga salitang ito
ay mababasa at mababasa natin sa Biblia, lalo kapag binasa natin ito sa Hebrew, no? Pero napakahirap ng salitang Hebrew, lalo na yung pagsusulat at pagbabasa. Ngunit dito, sa konteksto ng ating pag-uusapan sa araw na ito, meron ditong salitang nangaghihintay sa Tagalog. Diba? Isaiah 40:31, sabi, ngunit silang nangaghihintay. Ang ginamit na salita dito ay kwava. No? Kwava na merong tension sa paghihintay. Again, kunyari meron tayong tali. Meron ba tayong tali dyan? Yeah, meron tayong tali. 3 pirasong tali na iikutin natin. No? Yung rope na ginagamit, yung matibay talaga na rope, iniikot-ikot yan para hindi masira agad, hindi maputol agad kumpara sa isang tali lamang. Ngunit dito, ang pag-aantay na sinasabi dito ay yung may expectation, may pag-aantay na hindi lang basta wait. Kapag sinabi mo sa anak mo o sa kakilala mo o sa kapatid mo, pag sinabi nating wait, ano ang ginagawa nila? Wait ka lang dyan ha. Anong gusto mong gawin nila? Wait ka lang dyan. Mag-antay. Wala silang gagawin, no? Kasi wait. Ngunit yung wait na sinasabi dito na ginamit ni Isaiah ay hindi ito yung wait na wala kang gagawin. Ito yung wait na meron kang ginagawa. Kasama sa pag-anticipate mo, sa pagnanais mo, sa pag-asa mo na mangyayari ang isang bagay, ikaw ay may ginagawa. No? Ito yung wait na ginamit dito. Ito yung kwava. Merong tension, merong paggalaw sa pag-aantay. So, dito muli, ginamit dito yung imagery. No? Madalas na ginagamit ito ni Isaiah. For example, doon sa Isaiah chapter 5, verse 2, dinipict dito ni Isaiah ang Panginoon na ikinumpara niya sa isang farmer. Na ang farmer nga na ito, na ang Panginoon ay nagtatanim ng vines at nag-aantay for grapes to na ma-produce. So, kwava, nagtanim ng puno o ng halaman na vine, and then kwava for its fruit, no? Nag-aantay. So kapag ikaw ay nag-aantay sa itinanim mo na prutas, hahayaan mo ba at wala kang gagawin? 'Di ba? Meron kang gagawin eh. Sa pag-aantay mo ng prutas, ikaw ay magdidilig, aalagaan mo, no? 'Yun yung kwava na sinasabi dito, na ginagamit dito sa Isaiah. And meron din, si Prophet Micah naman, o Micah, speaks about farmers who both kwava and yakal. So, dito, ginamit dito sa Micah chapter 7, verse 7, na yung mga farmers daw ay nag-aantay, yakal and kwava, for the morning dew. Para matubigan o magkaroon ng moisture yung lupa. Ayan. So concept talaga dito na makikita natin ay yung pagiging hopeful, pagkakaroon ng pag-asa na isang bagay ay mangyayari, no? At ito nga ang ginamit dito ni Isaiah sa Isaiah chapter 40 verse 31. So yung pinaka-background po mga kapatid ng pag-uusapan natin sa araw na ito, muli, ay dito sa panahon ni Prophet Isaiah, ano ba yung ginagawa ng mga propeta? Alam ba natin yung ginagawa ng mga propeta? Yung mga propeta po, sila po yung mga nagko-call out, no, sa mga tao na taga-Israel. O for example, kapag ang mga taga-Israel talagang gumagawa na ng sobrang kasamaan, sobrang mga kung ano-ano na yung pinaggagawa nila sa buhay nila, magpapadala ang Panginoon na isang propeta. Tapos, mag-aanunsyo ang propeta. Dahil ganito ang ginagawa niya sa iyong mga buhay, gagawin ito ng Panginoon. May mga hula na ibibigay, may mga pangyayari na mangyayari rin talaga ayon sa kalooban ng Panginoon. Ganun ang ginagawa ng mga propeta. Tinatawag ang mga Israelita upang sila ay bumalik sa Panginoon.
At dito nga, sa panahon ni Isaiah, biniministeryo niya yung mga taga-Israelita dahil sila nga ay may nagkakaroon ng spiritual decay, no? Ibig sabihin, nabubulok yung mga spiritual na pagkatao nila. Nakakalimutan nila ang Panginoon, tinatalikuran nila ang Panginoon. Sila ay puno ng kasamaan, puno ng carnality. O pag sinabi natin carnality, ito yung mga pagnanais ng mga katawan, no? Lahat ng kabastusan ay nasa kanilang katawan. At ang resulta nga, puno sila ng problema, puno sila ng paghihirap, sinasakop sila ng ibang mga bansa, no? Sinisira ang kanilang pananim, sinisira ang kanilang kabuhayan, lahat ng mga kasamaan ay nangyayari sa kanilang mga buhay. Kaya sa Isaiah chapter 40, si Propeta Isaiah ay tinawag niya ang mga Israelita na tandaan at alalahanin ang kabutihan at greatness ng Panginoon sa kanila. No? Pinapaalala niya dito na ang Panginoon ang siyang gumawa ng heaven and earth. No, makapangyarihan ng Panginoon, siya ang may control sa lahat ng bagay. At dun nga sa dulo, sa chapter 40, verse 31, dito niya ibinigay ang mga promises sa mga Israelita na nag-aantay. Na yun ngang mga nag-aantay sa Panginoon ay makakatanggap ng mga pangako na nagmula sa Panginoon. Ayan. So yun po yung pinaka-background ng Isaiah 40. No, para lang alam natin yung mga ganitong bagay para malinaw at talagang malaman natin kung bakit ba relevant ang pag-uusapan natin na ito. Ang title muli ay Maghintay, Huwag Sumuko. Ayan. So bakit ba relevant to? Bakit ba natin kailangang pag-usapan ito, no? Bakit ba natin dapat alamin ang mga bagay na ito? Bakit ba natin kailangan malaman ang paalala ni Isaiah para sa mga Israelita? No, tandaan natin mga kapatid, noon ay hindi tayo sakop ng mga kautosang ganito. No, hindi natin, dahil tayo ay mga hintil, no, noong una, ang Panginoon ay nakafocus lamang sa mga Israelita. Ngunit ngayon sa panahon na ito, tayo ay sakop na rin naman ng covenant ng Panginoon. Ibig sabihin, kailangan na nating malaman ang ganitong mga bagay. Lalo na sa panahon natin, no? Tayo, bilang mga tao, tayo rin naman ay nakakaramdam ng pressure. Tayo rin naman ay mayroong problema. Tayo ay may mga sakit. Tayo ay may mga burdens sa buhay, may mga stress tayo. Meron bang hindi stress? Di ba? Lahat. Kahit mga kabataan ay stress sa pag-aaral o kung ano yung lalaroin nila kapag wala silang cellphone. No? Kapag walang cellphone ng bata, anong gagawin? Ganun si Ellie. Wala akong magawa. No? Ganun eh. Kapag walang cellphone. So, ganun ang ating buhay. Kapag tayo ay puno ng problema, marami tayong mga bagay na what ifs, marami tayong mga bagay na paano ang gagawin natin. So, itong mga difficulties na ating nararanasan, ito yung nagtetempt sa atin bilang mga Kristiyano na mag-give up, no? Na tumigil sa ating pagsamba, pag-attend linggo-linggo, paggawa ng mga sa ministry, no? Ganito yung mga bagay na nag-uudyok sa atin upang tayo ay tumigil. Ngunit ano ang sabi? Sabi, maghintay. No? Maghintay tayo. Hindi naman sinabing sumuko ka eh. Hindi sinasabi ng Panginoon na sumuko ka. Never sinabi ng Panginoon na sumuko ka. No? Isuko mo ang buhay mo sa Kanya, oo. Pero ikaw, na sumuko ka, hindi yan sinabi ng Panginoon. No? Ang sinasabi ng Panginoon ay maghintay. No? Maghintay daw tayo. Ngunit yung pag-aantay na ito, muli ay hindi lang mag-antay na wala tayong gagawin. Ito yung aggressive na pag-aantay, no? Active hope. Meron tayong nilulook forward. Meron tayong goal. Meron tayong ninanais na mangyari in the future dahil yung sitwasyon natin sa ngayon ay hindi better kung ano yung promises
ng Panginoon. Ayan. So, muli, ito yung pag-aantay na sa translation sa Hebrew na kwava. No, yung pag-aantay na may tension. Pag-aantay na may ginagawa. Na yung weakness natin ay itinatali natin sa kalakasan ng Panginoon dahil nga inaantay natin ang kanyang pagbabalik. No, waiting, kwava. No? Na ipinakita nga dito sa Ecclesiastes chapter 4 verse 12. No, ito yung nagmula sa Magandang Balita Biblia Tagalog version na sinasabi ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. No, ito yung kapag itinitwist natin yung pag-aantay natin sa Panginoon, sa kalakasan ng Panginoon, sa mga promises na ibinibigay ng Panginoon, ipinapalakas natin yung pundasyon natin sa Panginoon, yung pag-aantay natin ay hindi basta-basta malalagot. No? Sabi nga sa Psalms 27 verse 14, mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpalakas o magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Ayan ang pag-aantay na active, no? Meron kang active hope. Hindi yung nag-aantay ka na wala kang ginagawa. Darating din naman ng Panginoon. Antayin ko na lang, no? Na wala kang ginagawa. Kailangan, ikaw ay magpakalakas, magdalang tapang ang iyong puso, at umasa ka sa Panginoon. Ayan. So, sana malinaw kung bakit pinag-uusapan natin to, no? Na kung paano ito applicable sa ating mga buhay, lalo na sa panahon na ngayon na tayo ay mga Kristiyano at nang napapalibutan tayo ng iba't ibang mga ideas, iba't ibang mga usapin, no, na maaaring conflicting sa ating kaalaman sa nasusulat sa Biblia. Ayan. So, dito nga, ang unang bagay na pag-uusapan natin ay yung mga promises na nagmula sa Panginoon. Ano ba yung mga promises na binigay sa atin dito sa Isaiah chapter 40 verse 31? Muli, basahin natin. Ang sabi sa Isaiah 40:31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon, tingnan natin yung mga promises, no? Ngunit silang mga naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Ayan, isa. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Pangalawa, sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Pangatlo, sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Ayan, dito, isang verse pa lang to, 4 na promises na agad ang tutuparin ng Panginoon para sa atin. Ayan, ngunit dito, syempre, parang etong verse na to parang treasure chest, napakarami na agad na kayamanan na nagmula sa Panginoon. Itong mga promises na ito ay talagang mangyayari at ginaganap ng Panginoon. Ongoing din ito sa ating mga buhay at lalo na pagdating ng panahon. Ayan. So, kung titingnan natin muli ng malinaw, tingnan natin, no? Sa unang parte, sabi dito, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon. Ayan. Ito yung pinaka-kondisyon, no? Kondisyon ito. Upang ikaw ay magkaroon ng bagong lakas, upang ikaw ay magpailang lang na may mga pakpak na parang agila, o kung ikaw naman ay tatakbo at hindi ka mapapagod, magsilakad at hindi yung mga hihina, kailangan, upang matanggap mo ang promises na ito, kailangan matuto kang maghintay. No? Dahil sabi nga sa condition dito, to those who wait upon the Lord. No? Silang mga nangaghihintay. Ayan. So, bago natin tingnan yung mga promises, kailangan nating maintindihan yung condition. No, sabi dito, muli, ang mga blessings at promises na ito ay para doon sa mga nangaghihintay. Muli, ang paghihintay na ito ay hindi passive, no? Hindi ito wala kang ginagawa. Kundi, ang paghihintay na ito ay active, no? Meron kang pagnanais, meron kang reliance sa Panginoon, meron kang pag-aantay na meron kang ginagawa. Active dependence sa kalakasan na ibinibigay ng Panginoon
sa atin. Intentionally, ibinibigay mo yung oras mo sa Panginoon, ibinibigay mo yung lakas mo sa Panginoon habang ikaw ay nag-aantay. Sa papaanong paraan? Through prayers, through Bible study, sa pag-aaral mo sa Biblia, devotion, at iba pang mga bagay na iniikot mo yung oras at panahon mo sa pagnanais ng panahon na bumalik ang Panginoong Jesus. Yun ang pag-aantay na aktibo. No, ini-immerse mo yung sarili mo sa salita ng Panginoon. Dahil dito, nagiging aktibo, no? Nagiging aktibo tayo habang tayo ay nag-aantay. So, ibig sabihin yung tiwala mo sa Panginoon ay naniniwala ka na sasagutin ng Panginoon na tutuparin niya ang kanyang mga pangako kahit na parang hindi ito nangyayari, no? Kahit na hindi pa ito nangyayari at kahit na sa pakiramdam mo walang nangyayari. Yun yung pag-aantay, no? Kung sa ngayon, meron tayong prayers na tila hindi nangyayari, no? Dapat ikaw ay kwaba. Mag-antay ka na may pagnanais na mangyari ito in the future ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ito yung wait lang eh. Again, ulit-ulitin natin yan, no? Hindi yung wait lang. Ito yung wait na may anticipation ka, may pagnanais ka. Meron kang ginagawa na nag-uudyok sa'yo upang ikaw ay maging malakas. Dahil ang kalakasan ay nagmumula sa Panginoon. No? Kung titingnan natin yung sa buhay ni David, nung isinulat niya ang Psalms chapter 23 verse 4, dito may kita natin, sabi niya, even if I walk to the valley of the shadow of death. Psalms 23. Mga awit. 23 verse 4. Sabi niya dito, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin at ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ayan. So, sabi dito ni David, kahit na siya ay tumungo sa libis ng lilim ng kamatayan, no? Kahit na sobrang hirap ng kanyang pagsubok, kahit na sobrang ano yung mangyari sa kanya, no? Hindi siya susuko dahil nalalaman niya na ang lakas ng Panginoon ay ibinibigay sa kanya. Yung source ng lakas niya ay nagmula sa Panginoon. Kahit anong evil, kahit anong kasamaan ang kanyang maranasan, wala siyang katatakutan. No? Ganito yung promise talaga na isa sa mga binibigay ng Panginoon. Na yung pag-aantay natin, ibibigay pa rin niya ng Panginoon yung kalakasan na kailangan natin sa ating pag-aantay. Huwag tayong mag-give up. No? Sabi nga, maghintay. Huwag sumuko. Ayan. Na kung titignan nga natin muli dito, yung libis ng lilim ng kamatayan, maikukumpara natin yan sa matinding kahirapan, yung danger, yung sorrow, yung difficulties na sobrang hirap na parang wala ka na talagang magagawa sa sarili mo, no? Ganun yung hirap na ito, na sa lilim ng kamatayan, talagang nasa dulo ka na no? 50-50 ka na, let's say. Ngunit hindi ka natatakot gaya ni David dahil alam mo na ang Panginoon ay sumasa iyo. Na ang pamalo at tungkod ng Panginoon ay nagsisialiw sa atin. Ayan. And syempre, isa nga sa mga promise ng Panginoon, no, to those who wait, bibigyan niya ng panibagong kalakasan. Ayan, mga babagong lakas ang ibibigay ng Panginoon sa mga taong nag-aantay. Ayan. So yan ang unang promise na makikita natin dito. Yung renewal of our strength. Kapag sinabi nating renew, ito ba ay, ano ba kapag renew? Ano naiisip natin kapag renew? Panibago. Ibig sabihin kapag panibago, for example,
meron kang lumang cellphone, kapag nirenew mo yung cellphone mo, tatanggalin na yung luma at papalitan ng bago. No, ganoon renew. So, dahil ang promise ng Panginoon is renewal of strength, ibig sabihin yung weakness natin na meron tayo, ay papalitan ng Panginoon ng bagong kalakasan. No? Hindi ito meron kang weakness tapos papatungan mo ng strength, no? Kasi andun pa rin yung weakness, no? Ngunit itong promise ng Panginoon, i-renew niya. Merong exchange, merong pagpapalit na nangyari. Hindi lang kaunting boost, no? For example, ikaw ay nangihina, bigla kang nasa mood na sinisipag ka. Kahit ikaw ay may sakit, sinipag ka, nagkaroon ka ng energy, maglilinis muna ako, ang dumi ng bahay, no? Tapos maya-maya, manghihina ka na naman. Hindi ganun. Ang renewal of strength, tatanggalin yung kahinaan, papalitan ng bagong kalakasan. No? Yan ang sinasabi dito. No? Ibinibigay ng Panginoon ang kanyang lakas at ang lakas ng Panginoon ay unlimited. No? Kapag ang source ng kalakasan mo ay ang Panginoon, hindi ka mauubusan ng kalakasan dahil walang imposible sa Panginoon. Lahat ng mga bagay ay posible sa Panginoon. No? Sabi sa Jeremiah chapter 32 verse 17, there is nothing too hard for God. No, walang imposible at walang mahirap sa Panginoon. Ayan. Kaya ito yung pagtawag sa mga tao na naghihintay. Ito yung importansya ng paghihintay natin sa Panginoon. Tayo ay binibigyan ng bagong kalakasan bawat umaga. Bagong pag-asa bawat umaga. Na again, parang itinitwist natin yung weakness natin sa kalakasan ng Panginoon. At habang ang mga tali ng ating kahinaan at kalakasan na nagmula sa Panginoon, lalong tumitibay ang ating connection. Ayan. Dahil nga ang source ng iyong kalakasan ay nasa Panginoon. Parang isang puno sa tabi ng batisan. Naalala ba natin yan? No? Na-topic na rin yan ng ating pastor, no? Na para tayong puno na nasa batisan. Na hindi nauubos, hindi nagngangalit kahit anong init ang mangyari. Dahil nga yung source mo ng tubig ay yung batis na ikinukumpara natin sa Panginoon. So, hindi tayo, even though tayo ay makaranas ng kahinaan, no? Gaya nga ni David, kahit na anong mangyari sa kanyang buhay, manghina man siya, nasa estado man siya ng valley of death, no? Hindi siya matatakot dahil nalalaman niya na ang Panginoon ay gumagabay sa kanya at sa kanya. So anong dapat natin gawin? Dapat tayo ay lumapit sa Panginoon, no? Yung habang tayo nag-aantay, tayo ay lumalapit sa Panginoon. Hindi yung nag-aantay tayo at hindi tayo gumagalaw sa pwesto natin, no? Tayo ay sumusunod. Tayo ay may hope, may pag-asa sa Panginoon. Ayan. So napaka-importante muli ng pag-aantay. Dahil ang pag-aantay ay nagbibigay ng kalakasan, ng panibagong lakas na nagmula sa Panginoon. Ano pa? Ano pa yung promise na sinabi dito? Makikita natin, ang isa sa mga promise na nagmula sa Panginoon ay, na sinabi ni Isaiah, dito sa 40:31, sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. No? Eagle. Nakita na ba nating lumipad ang agila? Di ba? Di ba tayo nakakita ng agila? Kapag lumipad ang agila, kayang lumipad niyan lagpas sa clouds, no? Sobrang taas. Tapos, yung paningin niya, kitang-kita niya yung lahat ng mga bagay. At tumitingin siya dun sa mga prey niya sa mga pagkain niya. Tapos, lulusungin niya, no? Ganon ang bird's eye view, no? At kung meron tayong pakpak na parang agila.
Sabi dito, they shall mount up with wings as eagle. No? Sila ay paiilang lang na may mga pakpak na parang agila. So, ibig sabihin, kayang-kaya kapag ikaw ay binigyan ng pakpak ng parang agila, kapag ikaw ay binigyan ng Panginoon ng pakpak na katulad ng sa agila, kaya mong lumipad kahit anong bagyo ang mangyari. No? Kasi, kaya mong lumagpas sa mga ulap, no? Parang sa airplane. Kapag merong bagyo, no, para iwasan niya ng airplane, kasi kapag ang airplane ay pumasok sa clouds na nakabuo ng bagyo, magkakaroon ng turbulence, no? Gaganon-ganon sila sa loob ng airplane. So ang gagawin ng piloto niyan, iiwasan niya. Either tataas siya o iiwasan niya, no? Pero usually, aangat kasi fix na yung daan nila eh. Aangat sila, ito yung ulap, aangat yung airplane, iiwasan niya yung bagyo sa taas, no? Ganon ang kaya nating gawin kapag tayo ay binigyan ng pakpak na kagaya ng sa agila. At makikita natin, no, kung ano yung perspective ng Panginoon. No, binibigyan niya tayo ng kakayahan na makita kung ano yung mga plano niya sa ating buhay. Dahil kapag yung perspective lang natin, nakalimit ito sa kakayahan natin bilang tao, no? So, maraming plano ang Panginoon sa ating buhay at isa sa mga plano ng Panginoon ay yung mabuti para sa atin. At minsan, hindi natin ito makikita eh. Hindi natin nakikita yung plano ng Panginoon, especially in the future, no? Yung mga plano ng Panginoon na mabuti ay parang hindi nangyayari dahil tayo ay nakafocus sa problema natin sa ngayon, no? Ngunit promise ng Panginoon sa mga nag-aantay, tayo ay kaya nating lagpasan kahit anong mga problema, kahit anong mga discouragement, kahit anong despair, no? Although mararanasan talaga nating lahat 'yan, dahil alam natin na ang Panginoon ang inaantay natin, bibigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon o bibigyan tayo ng mga solusyon na nagmula sa Panginoon upang tayo ay makaligtas o makaiwas sa mga ganitong bagay. No, sabi sa Exodus chapter 19 verse 4, kita dito na ikinumpara din ng Panginoon sa agila ang mga Israelita. Sabi dito, at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin din. No, nang inilabas ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto, sila ay dinala ng Panginoon sa mga pakpak ng agila. Ibig sabihin, iniwas sila sa mga taga-Ehipto, no? Sa Pharaoh. Dahil nga puro kasamaan ang ginagawa sa kanila. At sila ay inilalapit niya sa kanya, no? Dahil sa journey na ito, sa wilderness, no, mas nararanasan nila ang kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon. Muli, Exodus chapter 19 verse 4 po natin yan mababasa. Ayan. So, ang daming promise dito ng Panginoon, no? Ano pa? Sabi dito sa pangatlong promise, sila ay magsisitakbo at hindi mga papagod. Ayan. They shall run and not be weary. Ayan. Kapag tayo ay tumatakbo, no? Kailangan natin ng stamina, no? Para hindi agad tayo mapagod, at kailangan natin ng perseverance. Yung kahit pagod na tayo, patuloy tayong tatakbo. Tama? Kaya ba nating tumakbo mula dito hanggang sa Jollibee sa Tungko na hindi humihinto? No? Parang ang hirap. Pero merong nakakagawa niyan. Merong nakakagawa niyan. Kaya nilang tumakbo simula dito sa kanto ng Gumaok, dire-diretso walang tigil hanggang sa Jollibee Tungko. No, 1 kilometro yan eh. 1 kilometrong layo yan eh. Simula dito, no? Paano nila nagagawa 'yon? Paano nila kinakaya na tumakbo lang, walang tigil simula dito hanggang sa Jollibee Tungko? Dahil sila ay dumaan sa training, no? No? For example, etong tumatakbo na ito, meron siyang race. Meron siyang tatakbuhin in the future.
let's say next month, no? Bago dumating yung next month, habang inaantay niya na dumating yung next month ng pagtakbo niya, nagtitraining siya. Yung pag-aantay niya, pinapalakas niya yung kanyang sarili, no? Para kayanin niya yung mangyari in the future. Hindi siya nag-antay lang na dumating yung oras. Meron siyang ginagawa. At isa sa mga promise ng Panginoon sa tao na nag-aantay, bibigyan siya ng kalakasan dahil sa pagtakbo nga niya, hindi siya mapapagod. Bibigyan siya ng stamina, bibigyan siya ng perseverance, at kahit ano pang mga kailangan niya sa kanyang pagtakbo. No? Ito yung pagkakaroon ng tiwala sa Panginoon na kahit tayo ay pagod. Brain rot na tayo sa TikTok no? Bigla-biglang nagpa-pop up yung mga napapanood natin. So, kahit na tayo pagod na, no, kinakaya natin dahil yung source ng kalakasan natin ay nagmula sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan. Hindi tayo mapapagod kahit anong takbo natin sa ating buhay na ito, no? Na tayo nga bilang mga Kristiyano, naalala ba natin yung topic natin, no, nung mga nakaraang linggo, na para daw tayong sumasali sa paligsahan, na tayo ay tumatakbo. Parang tayo nasa marathon. Hanggang sa dumating ang panahon na makarating tayo sa finish line. At ito nga yung panahon ng Judgment Day. No? Ito na yung panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. So habang tayo ay tumatakbo sa ating buhay bilang mga Kristiyano, tayo ay nag-aantay sa Panginoon, pinapalakas niya tayo. No? Dahil yung pag-aantay natin ay aktibo. Yung pag-aantay natin ay pag-aantay sa Panginoon. Hindi ito basta-bastang pag-aantay lang Ito yung pag-aantay sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. No? Ito yung promise na ibinigay sa atin. Habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay tumatakbo bilang Kristiyano, hindi niya tayo pababayaan, bibigyan niya tayo ng kalakasan upang hindi tayo mapagod. Sabi sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 9 verse 24, sabi dito, magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. No? Magsitamo kayo ng putong ng buhay. Na yung rewards na ibibigay ng Panginoon. So kahit na yung pagtakbo natin ay mahaba, kahit yung pagtakbo natin ay mahirap, kahit yung pagtakbo natin ay talagang masakit, no? Sa lahat ng mga aspeto ng buhay, inahayaan tayo ng Panginoon at binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon to keep moving forward, no? Yung spiritual strength natin ay hindi mauubos dahil ang source natin ay nagmula sa Panginoon. It is the same with the fourth one, no? Sabi dito, sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Yung mga lakad naman natin, mga ventures natin bilang mga Kristiyano, bilang mga tao na sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Hindi tayo mga hihina kahit anong bagay man ang ating maranasan sa ating buhay. Ayan. So again, meron tayong 4 na blessings na magmumula sa Panginoon, no, kapag tayo ay naghihintay. Again, tayo ay bibigyan ng Panginoon ng panibagong lakas. Pangalawa, bibigyan tayo ng eagle's wings, no? At eagle's view. Pangatlo, tayong tumatakbo ay bibigyan ng hindi tayo mapapagod. At habang tayo ay nagsisilakad sa ating buhay bilang Kristiyano, tayo ay hindi mga hihina. No, sa panahon na tayo ay mahina, sa panahon na yung kailangan natin ng perspective, bagong perspective, sa panahon na tayo ay tumatakbo at parang napapagod na tayo, sa panahon na tayo ay naglalakad lang sa ating buhay, sa pang-araw-araw na buhay, no? Lahat ng ito, nandyan ang Panginoon.
kasama natin ang Panginoon. So kung ikaw ay nasa season ng problema, ito ay paalala na ang Panginoon ay kasama mo. No? Ang Panginoon ay nariyan. Huwag kang mapapagod. Huwag kang sumuko. Ikaw ay maghintay. Ayan. Ulitin nga natin, maghihintay ako. Ayan. Ano hinihintay mo? No? Sa Panginoon. No? Mag-antay tayo sa Panginoon. Huwag lang tayo mag-antay ng walang ginagawa. So, ito ang paalala sa atin. This is time to serve the Lord. No? This is the time to do something. Ito yung araw o yung oras na tanggapin natin yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Tayo ay mag-antay sa Panginoon. At matatanggap natin ang mga promise na nagmula sa Panginoon. At yung promise na ito, mga kapatid, ang pinaka-ultimate source ng promise na ito, yung pag-aantay natin, yung hope natin, ay nagmula sa Panginoon. No? Nagmula kay Jesus. Anong topic natin last week? Isang buhay na pag-asa, living hope. And Jesus is our living hope. Kapag tayo ay nag-aantay, tayo ay hopeful. No? Hopeful tayo sa Panginoon. At ang hope na ito ay nagmumula kay Jesus, kay Jesus, mga kapatid. So in the New Testament, yung mga earliest followers ni Jesus, kinukultivate nila yung same habit of hope, no? Na sila ay naniniwala at nagtitiwala sa pangyayari sa buhay ni Jesus. No? Si Jesus Christ, si Jesucristo, sa panahon niya, siya ay nabuhay, siya ay namatay, at muling nabuhay. No? Ito yung hope na ibinigay sa atin. Na pagdating ng panahon, kapalit ng mga problema na ating nararanasan, paghihirap na ating kinakaharap bawat araw, yung slavery natin sa kasalanan, at sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, meron tayong hope kagaya ng sa buhay ni Jesus. No? Nakita natin dito na iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Binigyan ng kabayaran ang ating kasalanan. At ang kasalanan, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. No? Dahil nga, binayaran na ang kamatayan, ano yung kapalit? Yung resurrection. No? Ito yung living hope natin na mangyayari in the future. Ayan. So yung tandaan natin yan, yung topic natin last week, no? Kung kaya nating balikan sa YouTube, panoorin natin, no? Jesus is our living hope. Siya ang buhay na pag-asa natin. No, kaya ikaw ay maghintay, meron kang hope, at yung hope na ito ay patungo sa Panginoon. Amen? No? Yung tiwala natin, yung pag-asa natin ay nasa Panginoon. Kaya habang tayo ay nag-aantay, dapat buo ang tiwala, buo ang pananampalataya na ang kalakasan ay nagmula sa Panginoon. Lahat ng mga promises na ito ay nagmumula sa Panginoon at ito ay magaganap. Amen? Isang malakas na palakpak sa Panginoon naman dyan. Ayan. Dahil nga ang Panginoon, promise niya sa atin na ang lahat ng ito ay magaganap. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 31, no? If God is for us, then what can be against us? No? Kung ang Panginoon ay sumasa atin, Romans chapter 8 verse 31, sino ang makahihigil, makatatalo sa atin, makagagapi sa atin kung ang Panginoon ay suma sa atin. So unbreakable yung ating pananampalataya, no? So tayo ay mag-antay sa Panginoon. Amen? Tayo ay mag-antay sa Panginoon. Sabi sa Lamentations, sa mga panaghoy, Kapitulo 3, versikulo
25, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kaniya. So tayo ay maghintay sa Panginoon. Kung ikaw ay medyo hindi pa naghihintay ng tama sa Panginoon, ito yung paalala sa iyo, no? Habang ikaw ay naghihintay, kilalanin mo ang Panginoon. Iikot mo yung oras at panahon mo sa mga bagay na makapagpapalago sa iyong pananampalataya upang ikaw naman, pagdating ng problema, pagdating ng kahirapan, again, lahat tayo ay makakaranas ng ganito, no? Lahat tayo ay makakaranas ng problema, pighati, kahirapan, magiging salat tayo sa pera, no? Mamomroblema tayo sa pagkain araw-araw, mamomroblema tayo sa tahanan. Lahat ito ay mararanasan natin. Imposibleng hindi, no? Hindi dahil Kristiyano ka, hindi mo mararanasan 'yan. Lahat ng ito ay mararanasan natin in the future o maaaring nararanasan natin sa ngayon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, mag-antay ka. Amen? Mag-antay ka at huwag kang sumuko. Magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat. Ayan, pwede na nating i-delete yung share natin kanina kung gusto na. Kung hindi, salamat po sa pag-share. God bless us all.